Mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras, natatandaan niyo pa ba si Ferdinand Magellan? Siya po yung isang Portuguese explorer na nakadiscover sa ating bansa noong March 16, 1521. So, Magellan discovered the Philippines on March 16, 1521. At ano naman ang kinalaman niya sa ating pag-uusapan sa episode na to? Kung si Magellan na-discover ang Philippines. Ngayon naman, i-discuss ko sa inyo kung paano na-discover ng mga Pilipino si Magellan. Magandang usapin to. Tara! Buenos dias, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Sa episode na to ay atin pong muling tatalakayin yung tungkol sa confidential funds. At pag-usapan natin yung malubhang implikasyon nito, yung paggamit ng mga peke at nakakatawang pangalan, katulad ng Mary Grace Piatos, katulad ng Owishi, J. Camote, at kahapon nga ay nabasa natin sa pahayagan ang paggamit sa pangalan ng dating Portuguese explorer, yung nakadiskubre ba sa ating bansa na si Magellan. Alam naman natin na si Magellan ay nag-exist, no? Noong 15th century pa yan, dahil nadiskubre niya ang ating bansa noong March 16, 1521. At ngayon nga ay tayo naman ang nakadiskubre kay Magellan, sapagkat nakita nating muli ang kanyang pangalan sa report ng Commission on Audit, na kung saan isa siya sa mga nakatanggap ng confidential funds sa ilalim ng tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito pong ating sinasabi sa ngayon ay hango po sa isang balitang inilabas ng Philippine Daily Inquirer. Sinasabi niya na si Magellan ay isa doon sa mga nakatanggap ng confidential funds. Nakakalungkot sapagkat ang ating pong mga public servants o yung mga elective public officials ay gumagamit ng mga nakakatawang pangalan, mga pangalan na hango sa mga brand ng mga popular na merienda snacks upang itago, no, ang mga illegal na paggamit ng pondo ng bayan. So kunwari, itong mga taong ito na lumalabas na mga brand, no, mga pangalan ng mga brand ng mga merienda snacks ay nakatanggap ng confidential funds mula sa gobyerno, but the truth is that wala naman tinanggap talaga itong mga tao na to, sapagkat ito ay hindi mga totoong tao, kundi mga brand ng mga popular na merienda snacks katulad ng Piatos, Owishi, pati si J. Camote, si Mary Grace, at ang pinakahuli nga ay si Magellan. Nakakalungkot sapagkat dahil dito ay nababawasan ang tiwala ng taong bayan sa mga naglilingkod, no, sa ating bansa. Nagkakaroon ng erosion of public trust. Biruin mo, lahat tayong mga ordinaryong mamamayan na nagbabayad ng buwis. Kayong lahat. Lahat tayo nagbabayad ng buwis. Kaya may trabaho kayo or wala kayong trabaho, lahat po kayo nagbabayad ng taxes sa ating pamahalaan. Pag lumabas ka ng bahay, bumili ka sa tindahan ng soft drink, sigarilyo, tinapay, may taxes po yan. Kumain ka sa restaurant, pumunta ka kay McDo at kay Jollibee, may sales tax, may value added tax yan. So, nagpa-participate kayo sa paglikom ng pondo ng ating bayan upang may panggastos itong ating pamahalaan, no? At mabigyan nila tayo ng sapat na proteksyon at magkaroon ng mga proyektong pakikinabangan ng bawat Pilipino. Katulad ng mga pondo para sa edukasyon. Kung may sapat na pondo, makakabili ng mga librong dekalidad, makakapagpatayo ng mga silid-aralan, mga eskwelahan upang ma-accommodate ang mga mag-aaral na dumarami sa kasalukuyan
no? At mabigyan sila ng pagkakataon na babigyan ng pagkakataon na makapag-aral sa mga pampublikong paaralan. Kaya nga lamang, kung hindi gagamitin ng tama ng ating mga elected public officials o yung mga namumuno sa ating pamahalaan katulad sa Department of Education na imbes na ginamit sa tamang paraan ang pondo upang padamihin ang mga eskwelahan, ang mga silid-aralan, makabili ng mga aklat na maibibigay sa mga mahihirap na mag-aaral ay ginamit ang pondo para sa kanilang sariling pakinabangan, sa kanilang sariling kapakinabangan. Okay. So, dahil dito tuloy ang ating mga mamamayan ay nababawasan ng tiwala sa ating mga public officials. Nadadamay tuloy yung mga matitino. At ang mga taong sangkot dito, yung mga empleyado, pati na din yung kanilang mga bossing, ay mananagot sa paggamit ng pondo ng iligal. Paggamit ng iligal sa mga pondong ipinagkatiwala sa kanila ng ating taong bayan. Marami silang pwedeng managot dito, yung mga empleyado at yung mga head of the offices, yung mga head ng mga bawat departamento sa ating pamahalaan. Ang paggamit ng hindi tama sa pondo ng bayan ay pwedeng magresulta sa violation of plunder law kung ito ay lalagpas ng mahigit 50 milyong piso. Plunder law ang nararapat na isampang reklamo laban sa mga opisyales na hindi gumamit ng tamang pondo ng bayan. Kung ito ay mahigit 50 milyong piso, then they may be charged for violation of plunder law. At pwede din po silang ihabla, no? Mag-file ng reklamo sa ilalim naman ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act or the Republic Act 3019, yung anti-graft law. Kung hindi dyan, ay pwede din naman natin silang ihabla sa ilalim ng provision ng ating revised penal code, yung malversation of public funds. Pwede din silang magkaroon ng pananagutan sa falsification ng public documents. Akalain yung nagsumite ng mga report yan sa Commission on Audit at hindi simpleng pagkakamali sapagkat hindi mo maituturing na clerical error yung kanilang mga ginawang report sa Commission on Audit dahil maramihan ng paggamit sa mga nakakatawang pangalan. Kung isa, dalawa, tatlo siguro out of 100, 200, 300 names submitted to the Commission on Audit ay baka pagpasensyahan mo dahil baka nahilo na sa pagsusulat o sa pagre-report, nagkamali ng isa, dalawa, tatlo. Pero kung maramihan, ayan po ay talaga namang intentional na panloloko sa ating pamahalaan at sa taong bayan. Panloloko sapagkat yung mga pangalan na yan ay isinumite sa ating Commission on Audit upang pagtakpan ng mga illegal na gawain, upang pagtakpan ang maling pagkuha ng pera gamit ang mga nakakatawang mga pangalan, mga fictitious names. So, dapat matigil itong mga ganitong klaseng gawain. Sa darating na halalan, gumanti po tayo. Ito pong mga kandidatong sinusuportahan ng mga tiwaling kawani ng ating pamahalaan ay huwag po nating suportahan. Pag identified sa korap, huwag niyo pong iboboto. Sabi nga ni Mayor Vico ng Vico Soto ng Pasig City, kapag ang isang kandidato ay grabe ang gastos sa pangangampanya, asahan ninyo pag naupo yan, korap yan. Marami nga ako nakikita mga kandidato na na halos araw-araw namimigay ng ayuda, namimigay ng mga groceries, namimigay ng lechong manok, no? At kung ano-ano pa, nagpaparapol, saan mo kukuhanin, no? Paano mo babawiin yung gastos na yan sa kampanya kapag naupo ka? Ay siyempre, kukupit yan doon sa pondo ng bayan. Na ang pondo ng bayan na yan,
na instead of using for the general welfare of the people, mapupunta doon sa bulsa niya. So hindi pakikinabangan ng ordinaryong mamamayan ang allocated funds, no, para sa mga proyektong magpapaganda sa katayuan ng kabuhayan ng ating mga kababayan. So piliin po nating mabuti, no, sa darating na Mayo kung sino ang dapat nating iboto. Ang dapat iboto ay yung mga taong pwedeng pagkatiwalaan sa pagdating sa paghawak at pagmamanage ng pondo ng bayan. Sana po ay ipagpatuloy ng ating pamahalaan ng kasalukuyang administrasyon ng investigasyon sa mga taong responsible for the misuse of public funds. Yung talagang tahasang panggagahasa, no, sa tiwala na ipinagkaloob ng ating bayan, ng ating mga mamamayan dito sa mga elective officials na to. Biro mo, nawawala na yung accountability on their part. At sila pa yung may ganang magalit kapag sila ay nasisita ng mga opisyalis, ng ilang opisyalis ng ating pamahalaan. At binabaligtad pa yung pangyayari. So, tulungan natin ang ating kasalukuyang pamahalaan. Suportahan natin na itigil na itong kultura ng korupsyon. No, nang tayo naman, ang ating bayan ay umusad-usad na at makapantay o makasunod-sunod kahit sa likuran ng Singapore, ng Japan at ng iba pang maunlad na bansa dito sa Asia. Kasi pag nagpatuloy ang kultura ng korupsyon dito sa ating bansa, wala na tayong maaasahan. Wala nang pag-asa ang ating bayan. Kapag nagpatuloy tayong maghalal ng mga tiwaling opisyal sa ating gobyerno. Kung may magbibigay sa inyo during this campaign period, tanggapin nyo po. Kasi pera nyo naman yun. Pero pagdating sa balota, isulat ang nararapat na kandidato. Huwag nyong intindihin yung mga nagbigay sa inyo. No? Ang intindihin ninyo, iboto ang taong qualified to serve the people. Yung kwalipikado at may tunay na galing at puso na magserbisyo sa ating taong bayan. So, in conclusion, dito sa ating discussion ngayon, ay kinakailangang managot ng mga responsableng mga empleyado at mga opisyalis ng ating pamahalaan na tahasang niloloko ang ating taong bayan, kinukupit ang mga pondo na ipinagkatiwala sa kanila na dapat sana ay pinakikinabangan ng bawat mamamayan ng ating bansa. Ginagawa pang katatawanan ng paggawa ng mga report sa Commission on Audit, paggamit sa mga pangalan na hango sa mga brand ng mga merienda snacks, at paggamit sa mga taong matagal nang namayapa. So palagay ko, it's about time that we stop the culture of corruption. Suportahan ang kasalukuyang administrasyon sa pagsupo ng mga corrupt public officials at pagpili ng tamang kandidato na tapat at maaasahan at hindi mangungurakot pagdating ng panahon na sila ay nailuklok na natin dyan sa upuan. So hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.